Grabe ang lakas ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pangulong Donald Trump. Dahil ba ito sa ginto ng mga Marcos? Bakit nga ba malakas si Pangulong Bongbong Marcos kay Pangulong Trump? The United States has exempted its security aid to the Philippines from its global pause on foreign aid. This was confirmed Monday by the Foreign Affairs Department. It says Manila received a notice from Washington exempting a portion of its foreign military financing for Manila. U.S. media earlier reported $336 million worth of U.S. aid to the Philippines has been exempted from the freeze. The United States is exempting the Philippines from its pause on global security foreign aid. Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza confirms on Monday, February 24, that a waiver was issued to a portion of U.S. foreign military financing for the Philippines. According to Daza, the Philippines and the U.S. remain committed to their treaty alliance. She says both countries are also committed to efforts that strengthen defense cooperation and interoperability. U.S. President Donald Trump signed an executive order freezing all U.S. foreign assistance for 90 days, pending a review of foreign aid policies. Trump has frequently criticized foreign aid as wasteful spending that does not directly benefit American citizens. The foreign aid freeze raised serious concerns internationally, including the Philippines, who is a key recipient. Pilipinas may exemption sa foreign aid freeze. Pero bakit? Sa panahong tila walang pinapalampas si Donald Trump sa global foreign aid freeze, may isang bansa na tila hindi kayang tiisin, ang Pilipinas. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na ang security aid ng Pilipinas mula sa Estados Unidos ay hindi kasama sa global aid freeze, habang ang ibang mga bansa ay nakanganga at naghihintay ng tulong na hindi na darating. Ngunit ang Pilipinas, exempted. Pero bakit? 336 million US dollars ang napunta sa Pilipinas, pero bakit hindi natigil? Ayon sa balita, ibinalita ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez na ipinagpapasalamat ng Pilipinas ang desisyon ng administrasyon ni Donald Trump na payagan ang mahigit 336 million US dollars para sa modernization ng Philippine Armed Forces. Para sa isang bansang dumaranas ng military funding freeze mula sa United States, ito ay isang malaking bagay, lalo na't ayon sa Reuters report, hindi lang Pilipinas ang apektado ng freeze. Maraming bansa ang nawala ng inaasahang pundo. Ngunit bakit parang hindi naapektuhan ang Pilipinas? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Marcos at Trump may lihim bang kasunduan? Maraming haka-haka kung bakit ganito kalakas ang Marcos administration sa mata ng Estados Unidos. Una, napag-alaman natin na si Pangulong Donald Trump ay malapit kay First Lady Imelda Marcos. Pangalawa, dahil ba sa matagal ng alyansa ng Pilipinas at Amerika? O pangatlo, dahil ba sa lumalakas na banta ng China sa West Philippine Sea? O dahil ba sa kontrobersyal na ginto ng Marcos na matagal ng laman ng mga conspiracy theories? Hindi lingid sa kalaman ng marami na mayroong matagal ng usap-usapan tungkol sa umunoy hidden wealth ng pamilyang Marcos. Ilang dekada nang lumulutang ang usaping ito, ngunit walang matibay na ebidensya na nagpapatunay. Pero paano kung may bahid ng katotohanan ito? Habang itinatanggi ng gobyerno ng Pilipinas ang anumang kaugnayan nito sa sinasabing Marcos Gold, may mga palaisipan pa rin. Bakit tila malakas ang Pilipinas kay Trump? Bakit hindi tayo kasama sa foreign aid freeze? Bakit tila may special treatment mula sa United States? Sa isang mundo kung saan walang libre, mahirap paniwalaan na bigla lang ibibigay ng Amerika ang halagang ito ng walang kapalit. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan? Atin itong tutukan, mga kaibigan. Mateo 6 verses 19 to 20. Sapagkat saan nagmumula ang inyong kayamanan? Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa na kinakalawang at nasisira
at maaring nakawin ng magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Sa gitna ng mga haka-haka tungkol sa kapangyarihan, pera, at koneksyon sa politika, isang bagay ang malinaw. Lahat ng kayamanan sa mundong ito ay lilipas. Maaring may mga bansang malakas sa mata ng tao. May mga lider na may koneksyon sa makapangyarihan. Ngunit sa mata ng ating Panginoon Diyos, ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, hindi rin pera, at hindi kapangyarihan, kundi ang ating relasyon sa ating Panginoon Kristo. Maraming tao ang nag-aakala na pera at kapangyarihan ang magliligtas sa kanila sa hirap ng buhay. Ngunit sinabi mismo ng ating Panginoon Jesus na huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa sapagkat ito'y lumilipas, maaring mawala, manakaw o masira. Sa halip, ang tunay na kayamanan ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ito lang ang may pangakong hindi nagwawakas. Kaya ano ang dapat nating matutunan? Una, ang ating Panginoon Jesus ang tunay na kayamanan. Kahit gaano kalakas ang isang leader sa mundo, walang kapantay ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Siya lamang ang makapangyarihan sa lahat. Pangalawa, hindi dapat tayo umasa sa yaman ng mundo. Ginto man yan o pera, hindi ito magliligtas sa atin. Ang tunay na kaligtasan ay nasa dugo ng ating Panginoon Kristo. Pangatlo, ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Maaring may special treatment ang ilang bansa sa politika, pero ang tunay na special treatment ay ang pagiging anak ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya kaibigan, ano ang mas pinahalagaan mo sa buhay mo? Kayamanan ba sa mundo o ang iyong relasyon sa ating Panginoong Jesus? Kaibigan, piliin mo siya ngayon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa inyo pong kabutihan sa amin. Huwag niyo po kaming hayaan na mahulog sa kamay ng tukso ng paghanap ng kayamanan sa mundo, kundi ipaalala mo sa amin na ang tunay na kayamanan ay ang aming relasyon sa iyo. Tulungan niyo po kami magtiwala hindi sa pera o kapangyarihan, kundi sa iyong biyaya at pag-ibig. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong walang sawang pag-aalaga sa amin at pag-ibig sa amin. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.